pong Sunday School, pinag-aaralan po natin ang mga ang mga major and minor prophets. And last week, nagkaroon po tayo ng introductory lesson patungkol sa mga propeta. Ang gusto ko pong tandaan natin, pagka sinabi pong propeta, ang Diyos ang nagbigay ng mensahe at ang propeta po ang nagre-relay, ang nagbabanggit ng mensahe mula sa Diyos sa designated audience po nito. At alam po natin na ang propeta ay wala siyang mensahe ng kanyang sarili. Hindi siya ang mga propeta, umaasa ang mga propeta sa mensahe na ibibigay ng Diyos at yung mensahe na yon ang i-deliver nila sa mga tao. At ngayong umaga, dadako tayo sa unang major prophet, which is the book of Isaiah. Tulad ng nabanggit ko po last week, magkakaroon tayo ng survey. Pag sinabing survey, titingnan natin yung high-level view or bird's eye view ng bawat libro. Hindi natin pag-aaralan yung bawat verses katulad ng pag-aaral natin sa ibang libro. Ang gagawin po natin ay pipilitin natin na magkaroon tayo ng pangkalatang larawan ng bawat libro. Upang kapag inaral nyo na personally or inaral na natin sa church, yung bawat book, meron na tayong background, meron na tayong idea sa bawat libro. At ngayong umaga, ang book of Isaiah ang una nating pag-aaralan. Now, sino ba itong si Isaiah? Sino itong propeta na ito na ang pangalan ay Isaiah? Ang pangalang Isaiah, ito ay nanggaling sa Hebrew word na Yeshayahu or Yeshayahu, nang ibig sabihin ay Jehovah is salvation. So ibig sabihin, yung pangalang Isaiah, ibig sabihin nito ay Jehovah is salvation. Kasinonym nito, yung mga pangalan sa Old Testament like Joshua and Hosea or Yeshua. Sino nakakaalam kung anong ibig sabihin ng Yeshua? Jesus Christ or Jesus. So, ibig sabihin, si Isaiah, si Joshua, si Hosea, at even si Jesus, lahat sila ay merong kaparehas na meaning ang kanilang mga pangalan. Ang ibig sabihin, the Lord is salvation or Jehovah saves. So yun ang ibig sabihin ng pangalang Isaiah. Now go over in Isaiah 1:1. So tingnan natin muna sino itong propeta na ito na ang pangalang Isaiah. Sa Isaiah chapter 1 verse 1, dito, nagbigay ng superscription si Isaiah sa kanyang book na nagbigay detalye kung sino siya. Isaiah chapter 1 verse 1, the vision of Isaiah, the son of Amos. So dito, mapapansin ninyo na si Joshua, siya ay anak ni Amos. Sino itong si Isaiah na ito? So, according sa Jewish tradition, na si Isaiah ay closely connected sa royal family. At malalaman din natin, pag tinignan ninyo yung Isaiah chapter 37, dun nyo makikita na si Isaiah ay merong access siya kay King Hezekiah. Ibig sabihin, kausap niya at nakakahalubilo niya si King Hezekiah. At ito, nagpapakita ito na si Isaiah, isa siyang propeta na nagsisilbi sa kaharian. At mapapansin nyo din sa Isaiah chapter 1 verse 1 na hindi lamang ang tatay niya ay si Amos, na itong si Amos na ito, according sa Jewish tradition, siya ay kapatid ni King Amaziah at uncle niya si Uzziah. So, kung titingnan po ninyo ang mga naging hari ng Southern Kingdom, isa sa mga naging hari ay si Uzziah. At according sa Jewish tradition, of course, ito ay extra-biblical, hindi ito basis sa scripture, pero it's a good thing na meron tayong external reference, na ang sinasabi ng external reference natin na si Isaiah ay pamangkin ni King Uzziah. So, yun yung sa tradition. At ito, makikita natin sa Isaiah 1:1 na si Isaiah ay nangaral or nagkaroon ng prophetic ministry during the time of King Uzziah. Mapapansin yun sa verse number 1. So, sino itong si Uzziah na ito? Si Uzziah, kung kayo ay nandito nung Wednesday, sa pag-aaral natin ng Book of Amos, si Uzziah ay isa siyang hari ng Southern Kingdom kung saan
nagkaroon siya ng territorial expansion. Nung time ni Uzziah, masagana yung Southern Kingdom. Pero, ano ang naging downfall ni King Uzziah? Dahil matagumpay yung kanyang kaharian, naging malakas yung kanyang military, naging tanyag yung kanyang economy, pumasok yung pride, at yun ang naging pagkabagsak ni King Uzziah. At si Uzziah ay merong naging anak na si Ahaz. Si Jotham pa, actually si Jotham. Si Jotham, isa din tong matuwid na hari ng Southern Kingdom, kung saan pinagpatuloy niya yung yung success ng kingdom ng kanyang tatay na si Uzziah. So si Uzziah, and then si Jotham, and then si Ahaz. Ito namang si Ahaz, ito ay masamang hari kung saan ni-restore niya yung idol worship sa Southern Kingdom. And then last na hari na makikita niyo dito sa Isaiah 1:1 ay si King Hezekiah. And we know si King Hezekiah, isa siyang matuwid na hari. So dito, sa superscription ng Isaiah 1:1, makikita natin kung gaano katagal nag-minister si Isaiah. Approximately, nag-minister si Isaiah ng around 60 to 70 years. Mula kay Uzziah na matuwid na hari, si Jotham na matuwid na hari, si Ahaz na salbahe o evil na hari, and then Hezekiah matuwid na hari. Yung apat na kingdom na ito ay pinagministeryuhan ni Prophet Isaiah. At according sa tradition, concerning sa kamatayan ni Isaiah, according sa tradition, siya ay pinapatay ng anak ni Hezekiah na si Manasseh. And we're going to see later on yung details na ito. Pero gusto kong pansinin natin na nung si Isaiah ay naging propeta, nag-minister siya sa loob ng apat na kaharian. Kaharian ni Uzziah, ni Jotham, ni Ahaz, at ni King Hezekiah. At si Isaiah, hindi lang siya probably nag-minister as a prophet, nag-serve din siyang historiographer sa King's Court. Go over, for example, in 2 Chronicles. 2 Chronicles 24, 2 Chronicles 24:22. 2 Chronicles 24:22. Thus Joash the king remembered not the kindness which Jehoiada his father have done to him, but slew his son, and when he had died, he said, the Lord look upon it and require it. Tama ba yung verse ko? 2 Chronicles 24:22. Tingnan natin yung 32:32. 2 Chronicles 32:32. 32. Now the rest of the acts of Hezekiah and his goodness, behold, they are written in the vision of Isaiah the prophet, the son of Amos, and in the book of the kings of Judah and Israel. So napapansin ninyo na according kay Ezra, nung panahon na sinulat niya yung book of Chronicles, sinabi niya na yung ibang ginawa ni Hezekiah, nakasulat ito sa vision ni Isaiah. Specifically, yung Isaiah 36, 37, and 38, nakasulat doon yung mga account ni Isaiah patungkol sa mga ginawa ni Hezekiah. So anong ipinapakita nito? Na si Isaiah, hindi lang siya propeta, kundi historian din siya. Yung mga ginawa ni King Hezekiah at ng ibang hari ay isinulat niya sa kanyang libro. At yun ang makikita natin sa Isaiah chapter 37. At hindi lang doon, so si Isaiah, alam natin na isa siyang propeta na nagsilbi sa kaharian. At si Isaiah ay meron siyang royal connection. Royal family, bahagi siya ng royal family. Now, tingnan natin, sino yung naging asawa ni Isaiah? Go over in Isaiah 8:3. So, tinitingnan natin ngayon, sino ba itong si Prophet Isaiah? Alam natin na sa loob ng apat na kaharian, apat na hari, nagsilbi si Isaiah at meron siyang royal access sa kaharian. Sa Isaiah chapter 8 verse 3, dito makikita natin yung isang passage na nagpapakita sino yung kanyang asawa.
Isaiah 8:3, and I went unto the prophetess, siguro ito po yung asawa ni Isaiah. Isa siyang prophetess. At ang sabi dito ni Isaiah, and she conceived and bare a son. So dito sa Isaiah 8:3, makikita natin na si Isaiah ay merong asawa at yung kanyang asawa ay isa ding prophetess, isang babaeng propeta. At dito nagkaroon siya ng anak. Sabi doon ang verse 3, then said the Lord to me, call his name Maher-Shalal-Ahazbaz, for before the child shall be knowledge to cry, my father and my mother, the riches of Damascus, and the spoil of Samaria shall be taken away before the king of Assyria. Dito makikita natin na yung asawa ni Isaiah ay nabanggit at nagkaroon sila ng anak. At dalawa sa anak nila ay una si Seir Jashub at si Maher-Shalal-Hashbaz, na yung kanilang mga pangalan ay nagsilbing senyales patungkol sa bansa na nagpapakita ng judgment ng Panginoon sa kanila at sa remnant na makakasurvive dahil sa biyaya ng Panginoon. Kasi yung pong dalawang anak ni Isaiah, yung una, si Seir Jashub, ang ibig sabihin nun, a remnant shall return. Yung pangalawa niyang anak na si Maher-Shalal-Hashbaz, ang ibig sabihin nun, haste to the spoil. Yung dalawang anak ni Isaiah, ginamit din ito ng Diyos, yung pangalan nila, ginamit din ito ng Diyos upang ipakita yung judgment na ipapataw ng Diyos, at hindi lang yung judgment, yung grace niya na magtitira siya ng remnant. So basically, ito yung mga detalye na alam natin patungkol sa pamilya ni Isaiah. Meron siyang anak na dalawa at meron siyang asawa na prophetess, isang babaeng propeta. So ano ang naging role or influence ni Isaiah bilang isang propeta? Si Isaiah ay isa siya sa mga gifted and influential figure ng Jewish history. Remember, sa New Testament, kung mapapansin ninyo, ilang beses ginamit yung mga sulat at yung mga mensahe ni Isaiah in construction ng theology sa New Testament. Remember, sa Book of Matthew, ilang beses kinote ni Matthew ang Book of Isaiah. Si Paul himself, kinote niya yung mga prophecy ni Isaiah. So kilalang figure ito ng Hebrew history. At hindi lamang si Isaiah naging propeta, pwede din natin siyang tawaging preacher, pwede natin din tawagin siya na theologian, pwede din natin siyang tawagin na social critic, and statesman who advised king, and a poet, and a psalmist. So, kung titingnan ninyo, si Prophet Isaiah, hindi lang siya primarily propeta, naging historian din siya, naging advisor din siya ng hari, naging poet din siya, may mga tula siyang ginawa, at naging psalmist din siya, may mga awit siyang ginawa. So basically, yung role ni Isaiah sa Jewish history ay napakatanyag, napakakilala. Kumbaga parang pwede natin itong ituring sa history ng Pilipinas na pwede natin ituring na Juan Luna ng Pilipinas, something like that. Dahil yung kanyang naging influence sa history ng Jew ay napakalaki. At hindi lamang doon, in terms ng kamatayan ni Isaiah, wala tayong exact na account sa Old Testament patungkol sa kamatayan niya. Pero according sa tradition, na probably si Manasseh ang nagpapatay sa kanya. According sa Jewish tradition, according sa kanila, according, for example, sa kanila, merong narrative sa Talmud, which is ito yung Jewish tradition, na nagsasabi na si Manasseh daw ang nag-akusa, claiming that Manasseh accused Isaiah of contradicting Moses. According sa tradition ng mga Hudyo, si Isaiah daw ay kinokontra niya yung mga teaching ni Moses. At dahil doon, si Isaiah ay nagtago sa loob ng cedar tree. Dahil sa kanyang pagtago kay King Manasseh, nagtago siya sa isang cedar tree, yung trunk ng cedar tree. Sa loob nun, pumasok siya. At dahil sa kasalbahihan at pagiging evil ni Manasseh, pinag-utos niya na hatiin yung cedar tree sa dalawa to the point na mahiwa din yung katawan ni Isaiah.
So yun yung, according sa Jewish tradition, yun yung naging pagkamatay ni Isaiah. Dahil si Isaiah ay isang preacher, and probably, nag-preach siya laban sa kasalanan ni Manasseh, dahil si Manasseh ay isang evil king, dahil sa galit ni Manasseh, ipinag-utos niya ang pagpatay kay Prophet Isaiah. And if you remember, sa Hebrews chapter 11:37, binanggit doon ni Paul na may mga Old Testament saints that were sawn asunder. They were sawn asunder. Probably, ang tinutukoy doon ni Paul ay si Prophet Isaiah. So yun ay extra biblical reference natin. Wala tayong exact reference sa Scripture, pero according sa Jewish tradition, ganun ang naging pagkamatay ni Prophet Isaiah. Just imagine, just think about, hahatiin ka sa gitna, ganun ang naging kamatayan ni Isaiah. So yun yung mga information na alam natin patungkol kay Isaiah. So una, ang pangalan ni Isaiah, ang ibig sabihin, Jehovah is salvation. Patungkol sa kanyang pamilya, meron siyang naging asawa na prophetess din, at meron siyang naging 2 anak, na yung pangalan ng 2 anak na yun ay ginamit din ng Diyos upang i-reveal yung judgment and grace niya kay Isaiah. At ang bilang isang propeta, si Isaiah ay hindi ordinaryong propeta. Anong ibig sabihin natin hindi ordinaryo? Kasi si Isaiah ay nag-minister siya sa loob ng kaharian. Naging advisor siya ng hari, naging psalmist, naging poet siya, naging historian siya sa loob ng kaharian. At in terms ng timeline, pwede nating sabihin na ang prophetic ministry na Isaiah ay umabot ng 60 to 70 years mula kay King Uzziah hanggang King Hezekiah. So, ganun yung ating detalye na alam natin kay Isaiah. Any question patungkol kay Isaiah? So, ngayon, tingnan natin ano ang tema ng Book of Isaiah. So, tingnan natin ano yung central theme ng Book of Isaiah. Sa Book of Isaiah, pwede nating makikita natin sa Book of Isaiah ang tema na nagpapakita ng pangalan ni Isaiah, which is Jehovah's salvation, ang pagliligtas ng Panginoon. Sa Book of Isaiah, ilang beses niyong makikita, yes, may mga judgment ang Panginoon, yes, may mga sumpa ang Panginoon sa bayan ng Israel, pero overall theme na makikita niyo po sa Book of Isaiah ay yung kaligtasang ibibigay ng Panginoon. Go over, for example, in Isaiah 45, verse 17. In Isaiah 45, verse 17, dito makikita ninyo yung kaligtasan ng Panginoon sa bansang Israel. Isaiah 45, verse 17. Isaiah 45, verse 17. Basahin natin po ng sabay-sabay. Isaiah 45, verse 17. Ready? Read. But Israel shall be saved in the Lord with an everlasting salvation. He shall not be ashamed nor confounded, world without end. So makikita niyo po dito kung paano ipinakita ng Diyos na ang bansang Israel ay maliligtas. So alam natin, kung kayo po ay, kung naalala po ninyo ang history po ng bayan ng Israel, mula noong 586 BC, kumalat na po ang mga Hudyo. 586 BC, Babylonian captivity, umalis na ang mga Hudyo sa bayan niya. May ilan na bumalik nung panahon ni Zechariah and Haggai, panahon ni Zerubbabel, may bumalik, pero dumating uli yung Roman destruction ng 70 AD at umalis na uli sila. Lumaganap na-disperse na uli sila sa iba-ibang panig ng mundo. And nung modern history, alam natin, nung panahon ng mga Ottoman Empire, panahon ng mga Crusade, panahon ng British Empire, lahat po ng history na yon, wala po ang mga Hudyo sa Israel, sa Promised Land, wala po sila doon. Nung modern history lamang, pagkatapos po ng World War II, doon po nagsibalikan po yung mga Hudyo sa Promised Land po nila. Pero kung titingnan niyo po yung history, darating po yung punto na ang bayan po ng Israel ay marirestore at makakaranas ng salvation. Alam natin, sa modern time natin ngayon, merong kaguluhan po ang Israel po ngayon. Merong Middle East war sa gitna ng Israel at ng Iran at ng USA.
Pero kung titingnan niyo po yung Book of Isaiah, dito niyo po makikita na ang Diyos ay may plano sa bayan po ng Israel, sa kanyang bayan. Na darating yung panahon na ililigtas ng Diyos ang nation Israel. Ito pong salvation na tinutukoy po dito, hindi lamang po ito soteriological. Of course, may mga masasay pong Hudyo, pagdating po ng Millennium Kingdom, yung pong mga Hudyo na makakapasok sa Millennium Kingdom, sila po ay spiritually mas maliligtas. Pero more importantly, ang tinutukoy po dito na salvation ay yung kanilang bayan. Salvation ng kanyang bayan. Hindi lang soteriological salvation, kundi hindi lang salvation ng kanilang kaluluwa patungo sa impyerno, kundi kaligtasan ng buong bayan po ng Israel. At hindi lamang salvation ng mga Israelites ang makikita nyo po sa Book of Isaiah, dun po sa Isaiah 45 verse 22, Isaiah 45 verse 22, ang kaligtasan ng Panginoon ay hindi lamang disenyo para sa bayan ng Israel, ito din po ay para po sa mga Gentile. Isaiah 45 verse 22, Look unto me and be ye saved, all the ends of the earth, for I am God and there is none else. So mapapansin nyo sa same chapter, binanggit dito ng Panginoon ang kanyang salvation ay sa bayan ng Israel at hindi lamang doon, kundi sa lahat ng tao, sa lahat ng panig ng mundo, including us Gentiles. At kaya makikita po ninyo throughout the book of Isaiah, may mapapansin kayong mga judgment, pero kung titingnan po ninyo, hindi po doon natapos ang mensahe ng Panginoon. Pagkatapos ng judgment, merong salvation na ipapakita ang Panginoon through the book of Isaiah. So pwede nating sabihin na ang tema po ng book of Isaiah ay Jehovah's, ang kaligtasan ni Jehovah. Hindi lang sa bayan ng Israel, kundi sa mga Gentiles at sa lahat ng tao. At kung titingnan niyo po yung huling bahagi ng book of Isaiah, go over in Isaiah 66. Isaiah 66 verse 22. Isaiah 66 verse 22. Isaiah 66:22, For as the new heaven and new earth which I will make shall remain before me, saith the Lord, so shall your seed and your name remain. Dito makikita ninyo na kinunclude ni Isaiah ang kanyang libro sa isang vision na nagpapakita ng kaligtasan hindi lamang ng Israel, hindi lang ng mga Gentiles, kundi ng buong creation ng Panginoon. To the point na ang Panginoon ay meron palang salvation na ipapataw sa buong creation na sinumpa sa Genesis chapter 3, sa new heaven and new earth. So, ngayon, kung titingnan ninyo, puro salvation ang book of Isaiah, pero sa gitna ng book of Isaiah, ipapakita dito ng Diyos through prophet Isaiah, sino ang naging paraan ng kaligtasang ibibigay ng Panginoon. Ang Panginoon magbibigay ng salvation sa Israel, sa Gentiles, at sa buong creation. At sa gitna ng book of Isaiah, makikita nyo dito yung suffering servant na magbibigay daan sa kaligtasang ibibigay ng Panginoon. Sino yung suffering servant na yun? Ang Panginoong Kristo, ang Messiah. So, kaya kung titingnan po ninyo, napakaganda ng book of Isaiah kasi ito'y nagpapakita ng kaligtasang ibibigay ng Panginoon sa mga Israelites, sa mga Gentiles at sa buong creation sa pamamagitan ng Panginoong Kristo. So yun po ang pinaka-overall theme ng book of Isaiah, Jehovah's salvation. Now, tingnan natin, sino yung original reader, sino yung unang tagatanggap, o sino yung primary audience ng book of Isaiah. Now, dito po papasok yung, kung alam natin, yung original reader ng book of Isaiah, hindi natin i-allegorize or mai-spiritualize yung book of Isaiah. Ano po ang ibig sabihin ko po dito? Let's see here. For example, let's see. Isaiah chapter 1, verse number 1. The vision of Isaiah, the son of Amos, which he saw concerning, sino yung napansin niyo po dito? Judah and Jerusalem. So mapapansin po ninyo, ito pong
yung content ng Book of Isaiah ay primarily para kanino? Sa Judah at sa Jerusalem. Now, kung for example, let's see here. For example, sa verse number 7, your country is desolate, your cities are burned with fire, your land, strangers devour it in your presence, and it's desolate and overthrown by strangers. And the daughter of Zion is left as a cottage in a vineyard, as a lodge in a garden of cucumber, as a besieged city. Except the Lord of hosts had left unto us a very small remnant, we should have been as Sodom, and we should have been like unto Gomorrah. Now, isang problem po na ginagawa ng maraming preacher in terms ng prophetic book, katulad po ng Book of Isaiah, ay ini-spiritualize po nila yung text. For example, yung pong verse 7 to 9 na binasa ko po, except the Lord of hosts had left us unto us a very small remnant. Halimbawa, yung verse na ito, maraming preacher ang ginagawa nila, ini-spiritualize nila ito to the point na parang ganito. Maliban ang Diyos, magtitira ng remnant sa mga churches. Walang matitirang church or Kristiyano na hahawak ng katotohanan. Ginagamit nila yung verse, for example, katulad na ito, na except the Lord of hosts had left unto us a very small remnant, at ginagawa nilang spiritualize at ina-apply nila sa church, ay meron pong problema po doon. So, kasi tandaan po natin, ito pong Book of Isaiah ay hindi po ito primarily para po sa church. Naunawaan niyo po? Ito po ay primarily sa mga Hudyo. So, pag binasa natin at inaral natin yung Book of Isaiah, mahalaga na maunawaan natin sino yung primary audience. Sino yung tinutukoy dito ni Isaiah? At napakalinaw po sa Isaiah 1:1, Judah and Jerusalem po ang tinutukoy po dito. So kung halimbawa, actually marami pong verses po dito na makikita po kayo. At kung i-spiritualize natin, for example, yung verse ay patungkol naman sa restoration ng bayan ng Israel, literal na restoration ng bansang Israel, at i-spiritualize mo sa sarili mo na, for example, ay ang Diyos i-restore, may promise siya ng restoration. Siguro ang Diyos, bibigyan din niya ako ng restoration ng puso. Parang ganon. Yung verse na restoration, ang passage ay patungkol sa restoration ng bayan ng Israel, at i-spiritualize mo sa iyong sarili na ang Diyos, magbibigay din siya sa akin ng restoration. Meron po tayong magiging problema po doon. Kasi hindi tayo ang primary audience ng Book of Isaiah. Nauunawaan po ninyo? Pwede tayong mag-apply, pwede nating i-apply ito sa ating sarili, pero bago natin gawin yung application, kailangan muna nating malaman ano ba yung meaning ng verse na ito. For example, let's find another verse here. Example, sa Isaiah chapter 5, ito po yung very popular na chapter sa Book of Isaiah, kung saan hinalintulad ni Isaiah ang vineyard patungkol po sa ang Israel sa isang vineyard. Makikita nyo dito yung destruction ng vineyard and so on and so forth. Marami po akong preaching na napakinggan. May mga preaching po ako napakinggan na ang ginagawa ng preacher, yung vineyard ay ina-apply nila sa church. Or kumbaga, tinatrato nila na yung church ang vineyard na tinutukoy sa Isaiah chapter 5. At meron tayong problema po doon. Kasi yung vineyard na tinutukoy po dito ay hindi po church, hindi po New Testament believers, kundi ang bayan po ng Israel. So, bakit ko po binabanggit po ito na mahalaga? Kasi ang original audience po ni Isaiah nung sinulat po niya ito ay hindi po tayo. So pag in-interpret natin yung Book of Isaiah, kailangan tingnan natin ito sa anggulo na ang Diyos ang nagbigay ng mensahe para sa primary audience. At sino yung primary audience? Nakita na natin sa Isaiah 1:1 na ang principal audience ng Book of Isaiah ay ang Judah and Jerusalem or ang southern kingdom ng Israel. Nung na-divide ang north and south, ang Judah or southern kingdom ang primary audience ng Book of Isaiah. Now, kahit ang Book of Isaiah ay nakasentro sa Judah,
mapapansin niyo po dito na may mga part ng Book of Isaiah kung saan nagbigay ng mensahe ang Diyos patungkol sa Northern Kingdom, sa Israel, sa surrounding nation, sa mga kapitbahay na bansa, and ultimately sa buong mundo. Sa huling bahagi po ng Book of Isaiah, makikita ninyo, ang Diyos ay in-address ang buong creation niya. Pero dapat mahalaga na makuha natin na ang primary audience nito ay hindi ikaw, hindi tayo, kundi ang bayan ng Israel, ang bayan ng Southern Kingdom. So Brother RJ, paano ngayon, ibig pa sabihin, hindi tayo yung principal audience ng Book of Isaiah, wag na natin gamitin yung Book of Isaiah, wag na lang natin gamitin ang Book of Isaiah, hindi naman pala to para sa atin. No, hindi po ganun ang sagot. Tandaan po natin, ang Old Testament po, ito po yung ibinigay po sa atin upang magkaroon tayo ng knowledge patungkol sa Panginoon. Marami pong churches ngayon, may mga churches po ngayon na hindi po nila inaaral at ginagamit po ang Old Testament kasi akala nila dahil hindi naman to para sa mga New Testament, hindi na nila ginagamit. Mali din po yun. Kasi tandaan po natin, kahit hindi po ito para sa atin, ito din po ay salita po ng Panginoon. At makikilala natin ang Diyos through the Book of Isaiah. So anong tamang approach, Brother RJ? Ang tamang approach po is dapat malaman muna natin ano yung tamang interpretation ng passages sa Book of Isaiah and i-apply natin ito sa ating sarili. Tingnan natin po. Kung halimbawa ganito, kung ang Diyos ay ginudge ang Israel, pero nangako siya ng restoration sa bayan ng Israel, anong matututunan yung katangian ng Diyos doon? Mercy ng Panginoon. So, hindi natin mauunawaan yung mercy ng Panginoon kung wala tayong Book of Isaiah. Ngayon, dahil alam mo na sa Book of Isaiah na merciful ang Panginoon, sa tingin ninyo sa ating kalalagayan ngayon, New Testament, kapag ka nanalangin tayo, merciful kaya ang Panginoon pag nag-pray tayo? Kung tayo ay may suliranin at pagsubok, merciful kaya ang Panginoon para tulungan tayo sa ating kalalagayan? So, ganun po yung approach po natin. Once na nalaman natin yung exact meaning ng Book of Isaiah, according sa context and primary audience, makikilala natin ang Panginoon at magkakaroon tayo ng application sa ating buhay. So, ganun po ang tamang pag-handle ng mga prophetic books. Una, hindi dapat natin itong i-allegorize or is-spiritualize. Ibig sabihin ay yung Isaiah chapter 5, yung vineyard doon, ito na ngayon yung church ngayon. So, mali po yun. So, at doon po papasok yung original readers. So, in terms ng corporate recipient, ibig sabihin, alam na natin, Southern Kingdom, ang pinangaralan dito ni Isaiah. In terms ng corporate recipients, makikita natin dito na ang mga national leaders, including kings and priests, ang corporate recipient ng Book of Isaiah. Anong ibig sabihin ko dito? Kung si Isaiah ay nangaral ng kasalanan, intended niya na ang mga leaders ng Southern Kingdom ang direct na pangaralan. At hindi lamang doon, na kahit yung corporate recipient nito ay yung mga leaders, mapapansin nyo din sa ibang portion ng Book of Isaiah na yung mga tao ng Judah, both yung mga worshiper at yung mga remnant, ay bahagi ng corporate recipient ng Book of Isaiah. And hindi lamang doon, katulad ng nabanggit ko kanina, may mga foreign nation kung saan na nag-i-interact sila sa bayan ng Israel. Yung mga foreign nation na merong interaction sa bayan ng Israel, ay meron ding judgment at message ang Panginoon patungkol sa kanila, including Assyria, Babylon, and Philistine. Makikita nyo po yun sa Book of Isaiah as we do survey near future. So yun po yung mga original reader natin sa Book of Isaiah. Any question? Meron pong tanong? So I know na maraming information, pero napakahalaga po nito. So tandaan natin, ang original reader na ito ay ang bayan ng Southern Kingdom. May mga bahagi ng Book of Isaiah na nangaral siya sa Northern Kingdom. May mga bahagi ng Isaiah na nangaral siya sa mga kapitbahay na bayan.
pero primarily ito ay sa Southern Kingdom. Ang approach natin, malaman natin yung tamang meaning ng Book of Isaiah, and then saka natin ito i-apply sa ating panahon. Never nating i-allegorize, never nating i-spiritualize ang Book of Isaiah. So in terms naman ng time and place, so nabanggit na natin to kanina, na around 60 to 70 years na nag-minister sa Isaiah during the 8th century BC. So, ano yung 8th century BC? 700 years bago ipanganak si Jesus Christ, doon po nangaral si Prophet Isaiah. And nalaman na natin kanina na during the time of Uzziah, Jotham, Ahaz, and Hezekiah, doon siya nag-minister. In terms naman ng geographical and political setting, kung kailan nag-minister si Isaiah, gusto nating makita dito na si Isaiah ay nag-minister during the rise and military campaign ng Assyria. Nung time na yung Assyrian Kingdom ay umaakyat na sa tuktok ng kanyang kapangyarihan. Remember Assyrian Empire? Sino yung mga kilala nating Assyrian king? Sino yung time ni Hezekiah? Yung sasakupin yung Sennacherib. Tama ba? Yeah. But we'll see that. Pero ang point natin dito, ano yung historical background during the time of Isaiah? Nung time na ito, mahina pa yung Babylon, hindi pa ganun kalakas ang Babylon. Ang nangingibabaw na kapangyarihan sa mundo ay ang Assyrian Kingdom. Assyria, sinakop nila ang Northern Kingdom, we know that, 72 BC, sinakop nila yung mga kapitbahay na bansa ng Jerusalem, pero iningatan ng Diyos ang Jerusalem sa kamay ng Assyria. At during the time na yon, sa Isaiah ay nagmi-minister. So, Assyrian Kingdom. At dito, binanggit din niya ni Isaiah yung kanyang prophetic anticipation patungkol sa Babylonia. So, ang Babylon nung panahon nito hindi pa malakas, pero binanggit niya na darating yung time na yung Babylon ay aangat sa kapangyarihan at i-overcome niya yung Assyria. So, yun yung history sa likod ng Book of Isaiah. So in terms ng time and place, tandaan natin, time and place, si Zechariah ay nangaral sa loob ng 4 na hari, at ang nangyayari sa background nung si Isaiah ay nagpipreach at ginagawa niya yung prophetic ministry niya, Assyrian power ang napakatanyag at napakalakas nung panahon nito. To the point na sinakop na ng Assyria yung Northern Kingdom, at dumating din yung time na sinakop ng Assyrian Kingdom yung mga kapitbahay na bayan ng Jerusalem. So, yun yung history. Now, tingnan natin, as we close ngayong umaga, ano yung occasion, ano yung nag-motivate kay Isaiah na isulat ang mensahe na ito? Or ano ang nag-motivate sa Diyos upang ibigay ang mensahe ng Book of Isaiah kay Isaiah? So, tingnan natin, meron tayong 4 na occasion na pwede nating makita sa Book of Isaiah. Yung una ay yung spiritual and moral decline ng Judah. During the time po na si Isaiah ay nangaral, meron pong widespread idolatry, meron pong covenant unfaithfulness, at meron pong social corruption sa bansa po ng Judah. At dahil po dito sa moral decay na ito, ang Panginoon po ay nagbigay ng mensahe through Prophet Isaiah. Yung moral decay dito ay nag-persisted despite meron silang temple worship at meron silang religious act na ginagawa. Imagine niyo yung bayan ng Judah, merong idolatry, merong corruption, merong unfaithfulness, pero at the same time, sila ay nagte-temple worship kay Jehovah. At dahil dun sa kalalagayan na ito, meron silang spiritual and moral decline, ang Diyos ay nagbigay ng mensahe sa Judah through Prophet Isaiah. So yun yung una. Pangalawa, meron pong geopolitical crisis. Hindi lamang sa spiritual condition ng Judah, meron pong crisis, geopolitical. Nung time po na ito, yung kingdom po ng Assyria
ay nagiging aggressive na sa pagsakop ng Israel. At dito, dahil sa rise and aggression of Assyria that threatened Israel and Judah, ang Panginoon po ay nagbigay ng mensahe through Prophet Isaiah. Yung pong impending judgment patungkol sa Northern Kingdom, makikita nyo po yan sa Book of Isaiah. At yung political decision po, for example, katulad ng yung alliance ni King Ahaz sa Assyria, makikita nyo din po ito sa Book of Isaiah. So, pangalawang occasion dito, kung bakit nagbigay ng mensahe ang Diyos kay Isaiah, ay yung pagtaas sa kapangyarihan ng Assyria. Nagbigay ng warning ang Panginoon sa Northern Kingdom, sasakupin ka ng Assyria. So yun yung isang message patungkol sa geopolitical. At pangalawa, pag-rebuke ng Panginoon sa alliance ni King Ahaz sa Assyria. Pangatlong occasion na makikita natin dito ay yung prophetic counter voice. Dito, si Isaiah, he opposed the false security and political pragmatism and spiritual complacency ng bayan ng Judah. He called the nation to repentance and warned them of impending judgment and proclaimed future hope grounded in God's purpose. Nung nangyayari po dito, nung ang Judah ay merong spiritual decline, kampante sila. Imagine ninyo, kampante ang bayan ng Judah na kahit meron silang kasalanan ginagawa, hindi sila natatakot sa impending judgment ng Panginoon. Nagpapatuloy lang silang gumawa ng kasalanan. At ngayon, ginamit ng Diyos si Prophet Isaiah upang ipakita na i-rebuke yung kanilang spiritual complacency. Hindi sila natatakot sa judgment ng Panginoon at binigyan sila ng warning na kung hindi kayo magre-repent sa inyong kasalanan, gagamitin ng Diyos ang Babylonia upang spoksain din ang Southern Kingdom. So yan yung po yung third. And last, dito makikita po ninyo yung exile, yung restoration, and universal salvation na igagawad ng Panginoon sa bayan po ng Israel. Dito po sa huling bahagi, sa latter part ng Book of Isaiah, ina-anticipate po dito ng Book of Isaiah yung future exilic suffering and subsequent restoration. And ultimately, makikita po ninyo sa Book of Isaiah kung paano gagawin ng Diyos ang salvation hindi lamang sa Israel, sa Gentile, and sa buong creation ng Panginoon sa pamamagitan ng Messiah. Isaiah 53 is one of example ng kung paano nireveal ng Panginoon ang salvation niya through His suffering servant, the Lord Jesus Christ. So yun po yung mga dahilan kung bakit binigay ng Diyos ang mensahe kay Prophet Isaiah. Apat po. Yung una, yung spiritual and moral condition ng Judah. Pangalawa, yung pagtaas sa kapangyarihan ng Assyria. Pangatlo, yung spiritual complacency ng mga Southerner. Nagkakasala sila sa Panginoon pero hindi sila natatakot. Kaya binigay ng Diyos ang impending judgment na gagawin niya through Prophet Isaiah. And panghuli, yung pangako ng restoration. Ipinakita ng Diyos kay Prophet Isaiah na Isaiah, makakaranas kayo ng captivity, pero ultimately, bibigyan ko kayo ng kaligtasan sa pamamagitan ng Messiah, ang ating Panginoong Kristo. So yun po yung occasion ng Book of Isaiah. Kaya po napakadaming occasion kasi ang Book of Isaiah po ay napakalaking pong libro. Ang Book of Isaiah, tratuhin niyo po ito na compilation. Compilation po ng mga tula, mga awit, mga narrative, at mga preaching ni Isaiah. Ang Book of Isaiah, hindi po ito parang isang libro na katulad ng, halimbawa, katulad ng Book of Matthew. Kasi ang Book of Matthew, pwede natin itong itrato na ito po ay theology ni Matthew. Parang thesis ni Matthew to. Remember, nung college, gumawa kayo ng thesis? Ang Book of Matthew, para siyang thesis. Ang Book of Romans, for example, para siyang sulat. Gumawa ka ng sulat. Ang Book of Isaiah po, ito po ay parang binder ni Isaiah kung saan niya kinumpile yung mga naging preaching niya, yung mga naging history niya, yung narrative niya,
diary, for example, nung araw na ito, nagkausap kami ni Hezekiah, ito yung binanggit ko kay Hezekiah, itong naging sagot ni Hezekiah, ito ang nangyari, narrative. Hindi lamang narrative, kundi pati yung mga tula. May mga tula kayong makikita po sa Isaiah at may mga awit. Ganun po ang Book of Isaiah. So, ngayon, titingnan natin sa pag-aaral natin ng Book of Isaiah, titingnan natin kung paano pinresent ng Diyos ang kanyang kaligtasan sa iba-ibang paraan as we go sa survey ng Book of Isaiah. So, probably dun muna po tayo magtitigil. Next week, titingnan natin yung iba-ibang purposes ng Book of Isaiah. Now, siguro tanong po ninyo, ano, Brother RJ, ang pagkakaiba ng occasion at purpose? So, meron pong, sa bawat book po ng Bible, napakahalaga po na malaman natin ano yung occasion and purpose. Kasi dito po babase, pag in-interpret na natin yung bawat passage, dito po babase kung paano tayo mag-come up sa meaning po ng passage. Pag sinabi pong occasion, ano ang nag-motivate sa writer sa kanyang pagsusulat? Halimbawa, katulad po ng Book of Isaiah, ang nag-motivate sa kay Isaiah na isulat ito ay yung 4 na occasion na binanggit natin. Pero yung purpose po, ito po ay iba. Ang purpose naman, ano yung layunin ng writer sa kanyang pagsusulat. So next week, pag-aaralan po natin yung mga purposes. At base dun sa occasion and purpose, pagkas nag-survey na tayo ng Isaiah 1, Isaiah 2, Isaiah 3, babalik tayo doon sa occasion and purpose. So, for the meantime, dun muna po tayo titigil sa occasion. Now, any question? Meron po kayong tanong? I know na maraming information, so much information, pero pagdating natin ng Isaiah 1, pag nagkaroon tayo ng survey, magiging helpful po ang mga bagay po nito. Any question po? May mga question po kayo or any comment or suggestion? So kung wala na, next week, pagpapatuloy po natin ito. Next week, pag-aaralan po natin yung purpose at saka yung distinctive features. At pagkatapos po noon, magja-jump na po tayo sa survey. So kung wala na po kayong tanong, tayo pong lahat ay mag-pray. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat Ama sa aming pong pag-aaral ng Book of Isaiah. We pray, Ama, na tulungan niyo po kami na patuloy na lumago sa inyo pong salita. And I pray na inyo pong salita, ang mga knowledge na ibinigay niyo po sa amin ngayong umaga, I pray na ma-retain po ito sa amin upang sa pag-aaral po namin ng Book of Isaiah ay malaman namin ang inyo pong mensahe. Pinupuri namin kayo at pinsasalamatan. In Jesus' name we pray. Amen. Salamat po. We are dismissed.